Ang kwentong ito ay hango sa isang movie na tungkol sa isang lalaki na nakikita niya kung paano mamamatay ang isang tao. Papaano niya nakuha ang ganitong kakayahan at makakatulong ba ito sa buhay niya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. May isang bata na nagngangalang Shinichiro ang pahirapang bumangon matapos makaligtas sa isang plane crash. Sinubukan niyang hanapin ng kanyang mga magulang sa wasak na eroplano, pero siya ay nabigo. Sa di kalayuan, narinig ni Shinichiro ang sigaw ng isang batang babae. Lumapit si Shinichiro sa babae, pero laking gulat niya nang makita niya na transparent ito. Animoy isang kaluluwang humihingi ng tulong. Natakot siya ng sobra at hindi niya na nilapitan ng babae. Masakit man kay Shinichiro, tinanggap na niya na wala na ang kanyang mga magulang. Fast forward natin, maraming taon na lumipas. Si Shinichiro ay nagtatrabaho na sa isang car shop. Masipag si Shinichiro at ginagabayan siya ng kanyang boss na ang pangalan ay Tetsuya. Parang magulang na rin ang turing ni Shinichiro kay Tetsuya. Dahil sa kasipagan ni Shinichiro, inoferan siya ni Tetsuya na maging manager ng pangalawang car shop na itatayo nito. Ramdam ni Shinichiro na hindi pa siya qualified sa trabaho na ito, kaya hindi niya ito tinanggap. Samantala, ang coworker ni Shinichiro na si Kaneda ay nakaramdam ng matinding inggit dahil hindi siya pinapaboran ng kanyang boss. Kaya plinano niya ang isang hindi magandang bagay. Sinira niya ang workstation ni Shinichiro dahil sa inggit. Nag-away din ang dalawa. Dahilan upang masira ang cellphone ni Shinichiro. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Shinichiro sa pinakamalapit na repair store. Doon niya nakilala ang isang magandang babae na ang pangalan ay Awi. Tinanong siya ni Awi kung anong brand new phone ang hinahanap niya. Sinabi lang ni Shinichiro na mas gusto niyang ipa-repair ang luma niyang cellphone at hindi siya bibili ng bago. Nang ma-examine ni Awi ang cellphone, sinabi niya kay Shinichiro na hindi na ito pwede ma-repair dahil ito ay lumang model. Pero bilang pabor, kumuha ng bagong screen si Awi at kinabit sa cellphone niya. Tuwang-tuwa si Shinichiro at umalis siya pagkatapos ng repair. Pag-uwi ni Shinichiro sa bahay, hindi niya makalimutan ang kagandahan at kabaitan ni Awi. Kinabukasan, nang makasakay si Shinichiro sa bus, napansin niya na ang kamay ng isang pasahero ay transparent. Simula kasi nung namatay ang mga magulang ni Shinichiro, lagi na niya nakikita at nararamdaman kung sino ang sunod na mamamatay. Alam ni Shinichiro na mamamatay ang pasahero, kaso wala siyang magawa. Sa car shop, kinausap ni Endo Mitsuko si Shinichiro. Si Endo ay ang asawa ni Tetsuya, ang kanyang boss. Sinubukan ni Endo na pakiusapan si Shinichiro na tanggapin ang trabahong inoffer ni Tetsuya. Nang mapakinggan niya ang gustong mangyari ni Endo, naisip niya na wala namang mawawala sa kanya kapag tatanggapin niya ang trabaho. Nadaanan ni Shinichiro ang repair shop at di niya mapigilan ang sarili na hanapin si Awi. Ngunit bigla siyang nabunggo ng isang lalaki at nawala ang kanyang concentration. Napansin ni Shinichiro na ang lalaking bumunggo sa kanya ay unti-unti nagiging transparent. Sinundan ni Shinichiro ang lalaki. Ilang saglit pa, nabunggo ang lalaki na isang rumaragasang kotse at dito na nga binawian ng buhay ang lalaki. Dumating din ang mga rescuers at nainis si Shinichiro dahil wala siya nagawa para iligtas ang lalaki. Kinaumaga sa trabaho, tinanong ni Shinichiro si Mitsuko kung anong gagawin niya kung nababasa niya ang kapalaran ng isang tao. Ang sagot lang ni Mitsuko, ayoko magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Natahimik na lamang si Shinichiro. Samantala, nag-malfunction na naman ang cellphone ni Shinichiro, kaya pumunta siya ulit sa repair shop. Pero ang totoo, mas excited pa siya makita si Awi kaysa maayos ang kanyang cellphone. Subalit napansin ni Shinichiro na nagiging transparent na rin ang mga kamay ni Awi. Nagpanik siya at tumakbo siya palabas ng repair shop at iniwan niya ang kanyang cellphone. Kailangan niya mapigilan ang kung anumang mangyari kay Awi. Bumalik si Shinichiro sa repair shop at sinabihan niya si Awi na sila'y magkita pagkatapos ng kanyang trabaho. Masayang tinanggap naman ni Awi ang paanyaya ni Shinichiro.
Sa isang malapit na cafe, hinintay ni Shinichiro si Awi. Ilang minutong lumipas, dumating na si Awi. Laking gulat ni Shinichiro nang makita niya na hindi na transparent ang mga kamay ni Awi. Tinanong ni Awi si Shinichiro kung ano ang pakay niya. Nagdalawang isip pa si Shinichiro, pero inamin din niya na kaya niyang malaman ang nalalapit na kamatayan ng isang tao. Naramdaman ni Shinichiro na nawiwirduhan sa kanya si Awi. Nagsorry na lang si Shinichiro kay Awi at dali-dali siyang umalis. Habang naglalakad palayo ay nakaramdam si Shinichiro ng matinding pagsakit ng dibdib. Napatigil siya at nagtaka kung bakit biglang sumakit ang kanyang dibdib. Kinabukasan sa kanyang trabaho, nilapitan niya si Tetsuya at tinanggap ang offer nito na maging manager sa bagong branch. Nagulat pero natuwa si Mitsuko sa desisyon ni Shinichiro. Tinanong ni Mitsuko si Shinichiro kung anong nangyari at bakit niya tinanggap ang posisyon. Ngumiti lang siya at hindi na sinagot ang tanong. Habang nagtatrabaho si Shinichiro ay bumisita naman si Awi. Sinabi niya na kailangan niya makita si Shinichiro kahit ano pa mangyari. Nagtimpla na kagad ng kape si Shinichiro sa opisina at nakipag-usap kay Awi. Pinakita ni Awi ang isang news clipping sa dyaryo. May isang factory na sumabog ayon sa dyaryo. Sinabi ni Awi, malamang ay nadamay siya sa pagsabog kung hindi siya inaya ni Shinichiro kagabi dahil ang factory ay malapit sa dinadaanan ni Awi pauwi. Natanda ni Awi ang sinabi ni Shinichiro na nakikita niya ang kapalaran ng mga tao. Pinasalamatan siya ni Awi dahil sa pagliligtas sa buhay niya. Coincidence lang siguro yon, Awi, sagot ni Shinichiro. Sabi naman ni Awi, di ba sabi mo nakikita mo ang kapalaran ng tao? Natahimik lang si Shinichiro at ngumiti. Kaya nagpaalam na rin si Awi na alis na dahil papasok pa siya sa kanyang trabaho. Nang sumunod na umaga, napansin ni Mitsuko ang mga natirang kape. Tinanong niya si Shinichiro kung sino ang dinala niyang bisita sa opisina. Kinuwento ni Shinichiro ang tungkol kay Awi ng masaya. Masaya si Mitsuko na nagkakaroon na ng mga bagong kaibigan si Shinichiro. Naalala naman ni Shinichiro ang dati niyang katrabaho na nagngangalang Mariko. May pagtingin si Mariko kay Shinichiro pero hindi ito napansin ng binata. Kalaunan, nakipag-date si Mariko sa isang mayamang customer at dito nagtapos ang pagkakaibigan nila ni Shinichiro. Napangiti na lamang siya sa alaala niya kay Mariko. Sa car shop, pinapagalitan ni Tetsuya si Kaneda dahil ginamit nito ang kotse ng customer para makipag-date siya. Pinabulaanan ni Kaneda ang bintang pero huli na ang lahat kaya tinanggal ni Tetsuya si Kaneda sa kanyang trabaho. Binuntun ni Kaneda ang galit kay Shinichiro pero nagpagitna si Tetsuya. Sinapak ni Tetsuya si Kaneda at dito napansin ni Shinichiro na nagiging transparent ang kamay ni Tetsuya. Nag-alala si Shinichiro, hindi niya hayaang may mangyari masama kay Tetsuya dahil iniisip niya baka paslangin siya ni Kaneda. Nang sumapit ang gabi, niyaya ni Shinichiro si Tetsuya na maghapunan. Habang naglalakad papunta sa kainan, napansin ni Shinichiro na ang mukha at kalahating katawan ni Tetsuya ay transparent na. Ilang saglit pa, biglang dumating si Kaneda, galit na galit at may dalang baseball bat. Hahampasin niya sana si Tetsuya ng baseball bat, pero biglang humarang si Shinichiro para saluhin ng impact. Napatumba si Shinichiro at Tetsuya dahil sa biglaang pag-atake. Nang ma-corner ni Tetsuya si Kaneda, biglang naramdaman muli ni Shinichiro ang kakaibang pagsakit ng kanyang dibdib. Pero mas matindi ang sakit ngayon, kaya bigla siyang hinimatay. Nagising na lamang si Shinichiro sa ospital at nagbabantay sa kanya si Mitsuko. Tinanong ni Shinichiro kung nasa si Kaneda. Sinabi ni Mitsuko na pinakawalan na muna nila si Kaneda. Sa check-up, tinanong ng doktor kung may history ng heart illness si Shinichiro. Wala po, ang tugon ni Shinichiro. Dahil sa sagot ng binata, sinabi ng doktor na stress ang nagdulot ng sakit niya sa kanyang dibdib. Habang nasa waiting area, nakita ni Shinichiro ang isang bata na itatransfer sa ibang kwarto. Transparent na ang buong kamay ng bata. Susundan sana ni Shinichiro ang bata, pero pinigilan siya ni Dr. Takeyo. Tinanong ni Dr. Takeyo kung nakakakita rin ba siya ng mga transparent na tao. Sumagot si Shinichiro, "Oo, Dok, nakikita ko ang kamatayan nila." Dito na nag-usap si Dr. at Shinichiro sa rooftop. Nalaman ni Shinichiro na meron ring kapangyarihan si Dr. Takeyo na makita kung sino
ang sunod na mamamatay. Fortuna's Eye ang tawag sa abilidad natin, paliwanag ni Dr. Takeo. Sinabi ng doktor na si Fortuna ang diyosa na kapalaran ayon sa Roman mythology. Kung sino man ang biniyayaan ng mata ni Fortuna ay makikita niya kung sino ang mamamatay. Pero kapag pinigilan ng may Fortuna's Eye na mamatay ang isang tao, siya naman ang magkakasakit at pwedeng mamatay. Kaya sinabi ng doktor sa kanya, kaya ka nakakaramdam ng sakit sa dibdib dahil yan sa pinigilan mo ang kamatayan ng ibang tao. Doon na-realize si Shinichiro na totoo nga ang sinabi ng doktor. Nang makalabas sa hospital si Shinichiro, binisita niya kagad si Aoi sa repair shop at niyaya siya makipag-date. Masayang pumayag naman si Aoi. Pumunta ang dalawa sa cafe at masaya nagkwentuhan. Tinataga ni Shinichiro ang loob niya at tinanong niya si Aoi kung pwede ba siya maging girlfriend nito. Nagulat naman si Aoi at dali-dali siyang umalis sa cafe at iniwan si Shinichiro. Si Shinichiro naman ay biglang nalungkot sa mga nangyari. Kaya lumabas na lang si Shinichiro sa cafe. Nung muling magkita si Shinichiro at Aoi sa labas, ay pumayag na ang babae na maging girlfriend ni Shinichiro. Kaya si Shinichiro ay tuwang-tuwa naman. Ilang linggo ang nakalipas, madalas mag-date si Shinichiro at Aoi. Kaya naman masayang-masaya sila parehas. Samantala, nakabalik na rin si Kaneda sa kanyang trabaho. Nangyari ito dahil pinakiusapan ni Shinichiro si Tetsuya na ibigay ang dating trabaho niya kay Kaneda. Buong pusong nagpakumbaba at nagpasalamat si Kaneda kay Shinichiro. Dahil sa kabila na pagiging bully niya kay Shinichiro ay naging mabait pa rin ito sa kanya. Isang araw, nag-picnic date si Shinichiro at Aoi. Sa unang pagkakataon, ikinwento ni Shinichiro ang tungkol sa plane crash na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung bakit ako lang nakaligtas, sabi ni Shinichiro kay Aoi. May lungkot sa kanyang boses. Nakaligtas ka kasi mag-aasawa ka pa at magiging masaya ka, nakangiting sagot ni Aoi. Napaluha naman si Shinichiro dahil sa mga sinabi ni Aoi. Kinabukasan, di na nagpaligoy-ligoy pa si Shinichiro. Bumili siya ng engagement ring at pina-check up niya ang kanyang puso. Pinaliwanag ni Dr. Takeo na nagkaroon ng kakaibang damage ang puso ni Shinichiro matapos niyang iligtas si Tetsuya. Sinabihan ni Dr. Takeo si Shinichiro na mag-ingat na dahil pwede niyang ikamatay ang pagliligtas sa mga tao. Tumangulang si Shinichiro sa mga sinabi ng doktor. Kinabukasan sa car shop, bumalik ang mayamang customer na naging karelasyon ni Mariko. Kinamusta ni Shinichiro si Mariko, pero galit na sinabi ng customer na walang kwentang babae si Mariko. Nalaman ni Shinichiro na naging bayarang babae si Mariko nang matapos ang relasyon nila ng customer. Ininsulto ng customer si Shinichiro dahil may gusto ito kay Mariko. Gustong awayin ni Shinichiro ang customer, pero pinakalma siya ni Kaneda. Kinabukasan, bumalik ang customer at kukunin na niya ang kanyang kotse. Napansin ni Shinichiro na nagiging transparent ang kamay ng customer. Hindi gumawa ng kahit na anong paraan si Shinichiro para iligtas sa kamatayan ng customer. Hinayaan na lamang niya na umalis ang mayabang na customer. Lumipas pa ang ilang mga araw, bumisita si Shinichiro sa funeral ng mayamang customer. Masama ang kanyang loob dahil hindi siya nakagawa ng paraan para iligtas ang mayaman na customer. Lalong lumala ang pakiramdam ni Shinichiro nang makita niya ang umiiyak na anak na customer dahil pumanaw na ang tatay nito. Naalala din niya noong maliit pa siya kung paano din siya nawalan ng mga magulang. Kinagabihan, balisa si Shinichiro. Tinanong ni Aoi si Shinichiro kung ano ang problema niya. Sinabi ng lalaki na nakakita siya ng bata noon sa plane crash na nag-aagaw buhay pero wala siya nagawa. Naalala niya ang kanyang nakaraan nang makita niya ang anak ng customer na ulila na at wala ng magulang. Sumapit ang umaga, balisa pa rin si Shinichiro habang siya ay nakatambay sa park. Pero nagulat siya nang makita niya ang isang grupo ng mga bata naglalaro. Lahat sila ay transparent, pati na ang kanilang guro. Ano kaya mangyari masama? Sa isip ni Shinichiro. Nagpanik si Shinichiro at tinignan ng malapitan ang mga bata at hinawakan ang mga kamay nila. Totoo nga, transparent nga ang mga kamay nila. Nagalit ang guro nang makita si Shinichiro na hinahawakan niya ang kamay ng mga bata at inilayo niya ang mga bata sa kanya dahil akala ng guro na manyakis si Shinichiro na hinahawakan ng mga bata. Mabuti na lamang at nakita ni Shinichiro ang isang brochure
Ayon sa brochure, magkakaroon ng train field trip ang mga bata sa mga susunod na araw. Kaya inisip niya kung paano niya ililigtas sa mga bata. Kailangan pumunta siya sa train station sa araw na mag-field trip ang mga bata. Makalipas ang ilang mga araw, pumunta si Shinichiro sa train station para alamin kung ano ang sitwasyon. Nakita niya ang mga pasahero, marami sa kanila ay transparent na. Naisip ni Shinichiro na ang tren na nakaschedule sa umaga ay magka-crash kinabukasan. Ang masakla pa dito, sasakay si Awi sa train na yon at sa parehong schedule. Pag uwi ni Shinichiro, napansin niya na nagiging transparent na ang kamay ni Awi. Dahil sa takot, niyakap niya na mahigpit si Awi. Ayaw niyang mawala si Awi sa kanya. Kinabukasan, nagplano ng 3-day vacation si Shinichiro kasama na si Awi para hindi makasama si Awi sa pagsakay ng tren. Pumayag naman si Awi sa 3-day vacation na yon. Naisip niya na ang kasamahan niya muna sa trabaho ang papalit sa kanya sa kanyang shift. Tumawag si Shinichiro sa eskwelahan at pinakiusapan niya na i-cancel ang field trip ng mga bata. Nagtataka ang school management kung sino siya. Iniisip nila baka prank caller lang siya kaya hindi nila pinansin ang warning niya. Habang nasa tawag ay nakaramdam si Shinichiro ng matinding pagsakit ng dibdib. Alam niya kaya nangyari ito dahil gusto niya pigilan ang kamatayan ni Awi at ng mga bata. Pag uwi ni Shinichiro, nagsulat siya ng liham para kay Awi. Sinabi niya sa liham na hindi totoo ang vacation trip. Ginawa lang niya yon para hindi sumakay si Awi sa tren. Dahil ang tren ay siguradong madidisgrasya at ayaw niya makasama si Awi doon. Sinulat din ni Shinichiro kung gaano niya kamahal si Awi. Iniwan niya ang engagement ring na ibibigay niya sana kay Awi sa tabi ng liham. Subalit nakareceive siya ng text message. Kakanselahin ni Awi ang bakasyon dahil nagkasakit ang kasama niya sa trabaho na sasalo sana sa kanyang shift. Kaya walang maiiwan sa shop at kailangan niya bumiyahe papunta sa kanyang trabaho. Nagulat si Shinichiro dahil ibig sabihin nito ay sasakay si Awi sa tren at sigurado mapapahamak siya. Paalis na sana si Shinichiro para puntahan si Awi pero nagulat siya nang makita ang mga parating na pulis. Dito nalaman ni Shinichiro na nag-file ng complaint ang guro ng mga bata dahil akala ng guro manyakis siya. Nang makausap siya ng pulis, sinabi nito na imbitahan siya sa presinto. Pumayag naman si Shinichiro pero nang makahanap siya ng tiyempo, agad siya tumakbo palayo sa mga pulis at tumakas. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa stasyon ng tren para pigilan si Awi. Nang makaabot na siya sa istasyon ng tren, nakita niya si Awi na nakasakay na ng tren kasama ng mga bata. Hindi na siya makapasok dahil sarado na ang mga pinto. Kaya ang ginawa niya, agad siyang sumakay ng taxi para makaabot sa susunod na station. Pagdating niya sa station, nakakita siya ng isang malaking crane. Naisip niya na posibleng mabuwal ang crane dahilan upang madiskaril ang tren at maaksidente ang mga pasahero. At ito ang magiging sanhi ng kanilang kapahamakan. Para mailigtas sa mga pasahero, sinindihan ni Shinichiro ang isang smoke candle at tumayo siya sa gitna ng riles. Nakita ni Awi si Shinichiro at pinakiusapan niya ang driver na ihinto ang tren. Tama nga si Shinichiro, bumigay ang crane at bumagsak sa riles pero hindi natamaan ng tren dahil ito ay huminto. Nagmamadali lumabas si Awi sa tren at nakita niya na nakaluhod na lamang si Shinichiro. Namatay ang lalaki dahil sa heart attack pero nailigtas niya naman ang maraming buhay sa araw na yun. Niyakap ni Awi si Shinichiro at siya ay umiyak ng todo. Sa libing ni Shinichiro, kinausap ni Mitsuko si Awi. Sinabi niya na madalas na ang pagngiti ni Shinichiro nang makilala niya si Awi. Ngumiti lang si Awi sa nalaman niya. Na mag-isa na lamang si Awi kasama ang mga labi ni Shinichiro, sinabi ni Awi ang katotohanan. Si Awi ay meron ding Fortuna's Eye at siya ang babaeng nakita ni Shinichiro sa plane crash. Hindi natandaan ni Shinichiro ang mga nangyari dahil sa trauma pero nailigtas niya ang batang babae na si Awi mula sa debris. Nabasa ni Awi ang liham ni Shinichiro. Isinuot din niya ang singsing at muli niya naramdaman ang busilak na pagmamahal ni Shinichiro.